Hello, ako nga pala si Andrew, isang engineer dito sa Japan. Marami nagtatanong sa akin, lalo na yung mga bago kong nakikilala, paano nga ba ako nakapunta dito sa Japan? Nakapunta ako dito sa Japan noong 2018 sa tulong ng isang dispatching agency. Nakita ko yung dispatching agency na yan sa isang website na workabroad.com. Marami akong in-apply noon. Isa na doon, yung Uniplan, which is noong time na yan ay isa sa pinamalaking dispatching agency na nagpapadala ng Pinoy dito sa Japan. Pero yung tumawag sa akin at nagkaroon ako ng interview ay yung sa HRD. Pinunta ko yung interview, isa yung panel interview na kung saan apat na Japanese yung kumausap sa akin. Pero yung mode of communication namin ay in English. Almost 1 week kong inintay yung result. And then, after nun, tinawagan nila ako, sinabi nila na pumasa ako. And then, na-review ko yung contract at tinangkap ko siya. Pero hindi ako agad nakapunta dito sa Japan kasi part ng program nila na pag-aaralan ka nila ng Japanese. Almost 1 year tumagal yung training ko. Kasi ang target nila ay at least N2 level yung knowledge mo ng Japanese before ka makapunta dito sa Japan. Kasi pagpunta mo dito sa Japan, yung magiging kawork mo, katrabaho mo, yung supervisor mo, hindi sila ganong kabihasa mag-English. Kaya kailangan mo mag-adjust. After ko makapasa sa interview, inasikaso lahat ni HRD yung documents ko para makapunta dito sa Japan. Hindi sila nanghihingi ng placement fee. Ang pinaghandaan ko lang noon is yung magiging initial budget ko for the first month dito sa Japan. Fast forward, nakapunta ako dito sa Japan noong 2018. And yung una ko naging trabaho ay sa isang malaking car company. Ang position ko ay as crash testing engineer. Yung responsibility ko noon is more on planning, execution ng test, and analysis. So kinukuha namin yung mga sensor data during the test, and kinocompute namin yung mga velocity and yung energy absorption ng bawat parts. After nung una kong company, nakapag-work na din ako as direct employee. Sa Japan, tinatawag ang direct employee as PROPA, and kung nag-work ka naman sa isang dispatching company at isa kang dispatch employee, at tawag sa iyo ay Haken Shain. And yung company naman as Haken Kaisha. Nakapag-work na din ako sa iba't ibang field like software development, robotics, at iba pa. So more on yung experience ko ay sa research and development sa R&D. In summary, para makapag-work ka dito sa Japan, ang pinakamabilis at magiging stepping stone mo ay maghanap ka ng isang dispatching agency. Kasi kagabayan ka nila at magiging smooth yung proseso sa pagpunta mo dito sa Japan. Unlike kung magkikipagsapalaran ka dito sa Japan, medyo delikado yon. At kung mayroon ka pang ibang tanong at gustong malaman, comment ka lang para maisama ko yan sa susunod kong video. Bye!